Ghosted umano ni Greg Slaughter ang Titan Ultra base sa kwento ni Titan Team Governor Emil Chu. Banggit niya, hindi ito makontak kahit nagkasundo na sila sa kontrata. Inamin naman ni Phil Blaze Johnson na nakakuha siya ng Philippine passport dahilan para maging eligible ito para maging isa sa hanay ng Gilas Pilipinas. Subalit ang katanungan, papayag ba ang US na mapunta siya sa hanay? At ang ating mga kababayan, muling binatikos ang sistemang ginagamit ni Coach Tim Cone. Ikinumpara pa nila ang sistema nito sa sistemang ginagamit ni Coach Norman. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Nauna nang kumalat ang issue na na-silent ban umano ng PBA si Greg Slaughter. Ang issue ay kagad na pinabulaanan ng PBA dahilan kung bakit nagtataka ang pamunuan ng Titan Ultra sa tila pagbabaliwala umano ni Greg sila sa kanilang alok at umano'y kasunduan. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si Team Governor Emil Chu sa report ni Snowbado sa Spain. Ilang tao ko nang tumatawag sa kanya pero hindi niya kami sinasagot. Malabo ang mga sagot niya. Handa na yung offer namin naghihintay na yung PBA pero hindi ko alam kung ano yung nangyari. Wala na kaming problema sa kontrata at halaga dahil sa pamamagitan ng kanyang mga tagapayo, nagkasundo na kami sa maximum na sahod na 420,000 kada buwan. Nagkasundo na kami dyan. Napag-usapan na namin yan. Nakausap na rin namin ang PBA tungkol sa kanyang estado. Sinabi ng PBA na walang silent man, kaya tahimik kaming nagsisikap na mapapirma siya sa amin. Pero hanggang ngayon kasi, higit isang buwan na yung lumilipas, hindi na siya nagpaparamdam sa amin. Alam nyo, nakapagtataka talaga to kung wala namang sinasabing silent ban mula sa PBA, bakit hindi nagpaparamdam si Greg Slaughter? Kung pagbabasahin yung pahayag mga playoffs, malinaw na planchado na halos lahat, di ba? Kontrata, sweldo at maging estado niya sa liga. Kaya ang tanong ngayon siguro is ano pa yung pumipigil dito kay Greg Sila? May personal ba siyang dahilan? May hinihintay bang ibang opportunity? Or may hindi pa rin ba na pagkakasundo ang detalye sa likod ng usapan? Sayang din kasi kung tutusin, malaki ang may tutulong ni Greg Sila sa lineup ng Ultra, di ba? Hindi lang siya basta center May dala siyang experience, lalo na yung championship pedigree niya nung panahon na naandun siya sa Barangay Ginebra. Naging bahagi siya ng championship runs at alam niya kung paano maglaro sa ilalim ng pressure. Isang bagay na napakahalaga para sa isang team na gustong umangat sa standings. Bukod pa dyan, ang laki ng presence niya sa ilalim, di ba? Ring protection, rebounding at inside scoring. Automatic upgrade agad sa depensa at opensa ng team yan. Kung may pasok siya sa sistema, pwede siyang maging anchor na magbibigay ng stability sa buong roster, di ba? At hindi rin basta-basta yung situation niya pagdating sa rights. Hawak ng Titan Ultra ang karapatan kay Greg mga playoffs. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng basta pumirma or maglaro sa ibang team dito sa PBA hanggat hindi siya nare-release or natitrade. Sa madaling salita, kung gusto niyang bumalik at maging aktibo sa liga, kailangan talaga niyang pumasok sa kanila sa Titan Ultra. Kaya lalong lumalalim ang tanong ngayon mga playoffs, ano nga ba ang totoong dahilan ng kanyang pananahimik, di ba? Samantala, kinumpirma naman ang isa sa mga prospect ng Gilas Pilipinas na nakakuha ito ng passport bago siya mag-16 anyos. Kinumpirma din ng PhilAm na si Blaze Johnson na maglalaro siya sa Gilas kung hindi siya makakapasok sa US national team. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Blaze Johnson sa report ni Rob Andrew ng Giapo ng Rappler. Ngayon, may passport na ako, sa tingin ko pwede. Alam ko na nandun yung option. Kung hindi ako mapupunta sa US at maglalaro para sa Team USA, sigurado mapupunta ako dito at maglalaro dito sa Pilipinas. So malinaw sa pahayag ni Blaze Johnson mga playoffs na bukas siya sa posibilidad na maglaro sa Pilipinas. Pero nakasabit pa rin ang desisyon niya sa magiging takbo ng opportunity niya dito sa Team USA. At dito nagiging critical ang sitwasyon ayon sa ulat kasi nananatiling hindi sigurado ang landas ni Johnson dahil nakadepende yan sa chance niyang makapasok sa Team USA. Naimbitahan pa siya sa US Basketball Men's Junior National Team Camp noong July. Isang napakalaking achievement po yun para sa isang high school player. Ayon na rin kay Johnson mga playoffs, isa raw pambihirang pagkakataon niya sa US yung kanyang imbitasyon sa Team USA. Kaya itinuturing niya umano itong isang malaking tagumpay. Dagdag pa niya na labis ang kanyang kasabigan sa oportunidad na yon. So ibig sabihin, malaki ang chance na tanggapin niya ang alok mula sa US, kung saan delikado para naman sa Gilas Pilipinas. Dito na pumapasok ang urgency para sa Gilas, di ba? Kailangan na talaga siyang alagaan at tutukan habang hindi pa siya tuluyang nakukuha ng Team USA sa junior national team.
Kapag nangyari kasi yon at nakapaglaro siya sa isang official FIBA competition para sa US, halos sarado na yung pinto or sarado na talaga yung pinto para makapaglaro pa siya dito sa Pilipinas. Maliban na lang sa mga bihirang exceptions, di ba? Sayang kung mawawala siya sa radar ng Gilas eh. Kakatapos lang nilang maging champion sa NBTC National Finals na ginanap dito sa atin. At kitang-kita doon na isa siyang high upside prospect. May size, skill at exposure, mga katangiang hinahanap para sa future ng national team. Kung wala pang kasiguruhan na mapunta sa hanay ng Gilas si Blaze Johnson, tahasa namang binasag ng mga netizen ang paniniwala nila sa sistemang ipinatutupad ni Coach Tim Cone sa Gilas. Dagdag pa nila, mas maayos umano ang sistema ni Coach Norman. Narito ang kanilang paglalahad. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng Playoffs sa Playoffs YouTube channel. Sa halip makatulong yung system, dulot ay problema. Walang silbi yung talent. Black system is better. Don't have problem with talents. Sa 2 days practice, kahit hilaw yung lineup, panalo, ginto mula sa basura ni Blank. Alam nyo, mainit na usapan talaga yan at medyo oversimplified kung iisa lang ang sisihin or pupurihin. Yung comparison sa pagitan ng sistema ni Coach Tim at Coach Norman, hindi lang naman basta triangle versus ibang system ang labanan dyan. Magkaiba sila ng approach depende sa sitwasyon ng team. Totoo, humanga ang marami kay Coach Norman nung SEA Games. Kulang sa practice, hindi ideal ang kondisyon, pero nag-deliver agad ng goal, di ba? Ibig sabihin, simple pero effective yung sistema niya sa ganung setup. Mabilis ma-adapt, konting komplikado lang yan. Kaya kahit hilaw yung lineup, gumana kagad. Pero hindi rin patas na i-dismiss ang sistema ni Coach Tim Cone mga ka-playoffs eh. Yung triangle offense niya, kilala talaga na mas structured at mas matagal aralin. Hindi siya plug and play. Kailangan ng oras para ma-master ng players. Pero kapag nag-click, mataas ang ceiling ng performance at napatunayan din naman yan ni Coach Tim Cone. Lalo na nung nag-gold sila sa Asian Games kahit kulang din sa preparation. Sa totoo lang, hindi walang silbi yung talent o system lang ang panalo. Combination pa rin yan ng una, tamang sistema para sa available na oras. Pangalawa, quality ng players. At yung pangatlo, chemistry at execution. Kung short preparation lang yan, mas may edge talaga ang mas simple at diretso na sistema. Doon pumapasok yung strength ni Coach Norman Black. Pero kung may oras mag-build, doon lalabas ang lalim ng sistema ni Coach Tim Cone. Kaya hindi rin dapat gawing black versus triangle na parang may isang tama at isang mali, di ba? Mas tamang tanong siguro is, anong sistema yung bagay sa sitwasyon ng team sa given time? So guys, maraming salamat.